Guys, pansin nyo ba? Ang alin? Sobrang mahal na ng pamasahe ngayon. Kaya sobrang sakit na rin sa bulsa. Oo, like, dati yung 500 pesos, ilang pansit canton mabibili ko. Tapos yung, di ba, Bio, alam mo yan, totoo, like legit. Tapos yung mga bilihin to mataas pa, hindi na tayo mga gastos basta-basta. Ano ba yan? Kahit sabang sa mga presyo ngayon, promises, kahit simpleng salon day, kailangan ito pag-isipan ng malala. Yes, true. Pero alam ko sa salon nagtatrabaho yung guest natin ngayon. Hala! Sino yan? Siya ay si Wade Kulot! Podcast! Tara! Let's welcome Sir Erwin Javier. Ano, tara? Hello guys! Ay, Erwin! Ay, sorry! Iba po yun, iba po. Upo ka dito, ate. Sorry. Ikaw yun. Hello. Hello po, sir. Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Sir, ready na po ba kayo? Ready na. Kayo ba rin tayo? So, ano po, first question po, gano'n na po Question agad. Sige. Gano'n na po kayo katagal sa, ano, sir, sa salon industry? And what made you enter this kind of business? Kung sa salon industry since 2009, ilang years na? 18 or 19, mga ganyan. Tapos ano yung follow question na? Ano po, what made you enter this kind of business? Full passion. Sa ano po, sa personal level po, ano yung motivation mo po? Motivational rice na rin ito. Joke lang. Motivation. Ako po. Para saan ba? Sa sarili ko? To continue po. This kind of Motivation business. to continue this kind of business. Siguro yung ano. Siyempre, sa salon salon industry, for on yan talaga pagpapaganda. So, siyempre, gusto natin i-share yung kagandahan natin ng tao. Joke lang. Hindi, sa salon kasi, basta sabi ko kanina, passion mo yan, gusto mo yung ginagawa mo, magpapatuloy ka naman. So, meron po kasi kaming napapanood sa Facebook, kaya yung mga nagbibigay po kayo ng mga donations, gano'n, may mga basta mga video niyo po, lumalabas sa amin yun. Di ba, part po kasi yun ng corporate social responsibility. So, paano niyo po yung ginagawa? Like, out of passion lang ba? Popularity? Or anything po? Parte kasi nung tinayo nating business is yung sabi ko nga kanina, may gusto kong palaganapin din. Sa business kasi natin, sa mga services na in-offer natin, andiyan ang haircut, andiyan ang nails. So, since sabi ko, matagal ko lang pangarap din na makapag-share sa iba, pero nung mga panahon na kasi na yun, hindi ko pa naman talaga kaya. So, ginamit ko yung business ko para makapagbahagi ng kaunting tulong din sa pamamagitan ng free haircut sa mga student natin every school year bago magpasukan. Doon talaga tayo nagsimula. Hindi pa rin ako nagko-content ng mga time na yun. More or less 10 years ago. Meron po kaming napag-aralan na about sa pyramid ni Carol. Tawag ko doon is pinag-audit or yung being a good corporate citizen. Paano niyo po napapakita yung ganun? Or paano niyo po na-achieve yung ganun? Hindi na gulo na question na. For example ba? For example po, business owner kayo, so sa tingin niyo, role niyo na makatulong sa Oo. Kasi unang-una, syempre, marami akong staff. Sa kanila pa lang, nagsisimula na yun. Marami silang, actually sa akin, more or less, nasa 60 ang staff ko dito. So, siguro nga, ganun nga yun kasi, unang-una, lahat sila pamilyado. So, yung
hindi man direct na sinasabi kong natutulungan ko yung pamilya nila, pero doon na rin siguro at ang bagsak doon. Dahil kaya nga sila nagtrabaho para meron silang may panggastos sa pamilya nila. At malaking bagay para sa akin na ako yung nagpapasama sa akin. Yun, sir. So, nowadays na, hindi natin maiiwasan na tumataas yung mga bilihin natin. Ayan, is yung price ng mga bilihin. So, paano nyo po na-make sure na profitable pa rin yung business nyo kahit na mataas po yung cost and yung competence nyo? As a business owner kasi, darating at darating talaga yung time na hindi pare-pareho yung magiging income mo or hindi pare-pareho yung pinaka-profit mo. Since yung tanong mo nga, dahil sa crisis, lahat naman tayo apektado. So, wala tayong magagawa, kailangan natin mag-adapt, kailangan natin mag-adjust. Mabawasan man yung kita, ang importante kumikita pa rin. Hindi man ganun kalaki. Dahil sabi ko nga, lahat naman tayo apektado. May time na minsan talaga kawala. As in, ibibigay mo na sa client kasi alam mo yung maramdaman mo kung afford ba ni client or hindi. Pero sabi ko, lahat naman tayo apektado, mahirap o mayaman. So, pagdating naman sa price, sa pag-increase, siyempre, business owner, businessman, aaray ka pa din. Kasi talagang wala tayong magagawa. Yung mismo product na ginagamit mo rin kasi tumataas. Hindi maiwasan yan. Kasi unang-una, deliver yan. Ang ginagamit nila pag-deliver is gasolina. Siyempre. Siguro, magtaas man tayo, kaunti lang, yung alam mo hindi gaanong mararamdaman din. Pero hindi minsanan. Hindi palagi. At kung sakasakali naman na bumalik din sa normal ang lahat, ibabalik din natin siyempre sa dati nating nakasanayang presyo. Pag may business ko, sir, of course, kailangan mo ng mga permit, ganyan, di ba? Yung tanong is, what kind of strategy po yung ginagamit nyo para ma-ensure na masunod nyo po yung pasado ng permit, ganyan, tapos yung mga ibang legal na kinakailangan for business ko? Strategy? Actually, hindi mo siya pwedeng tawagin strategy. Compliance yun. Kailangan mo yan. Kailangan mong sumunod sa batas. And sabi ko nga dati ganoon din ako. Nung una, syempre gusto ko magtipid. Tama rin barangay clearance, okay na yun. Pero habang tumatagal, natututunan ko din yung kalakaran, natutunan ko din at doon ko nalaman na ang permit ay hindi lang naman dahil sa kailangan kanilang singilin ng tax, hindi ganun. Protection yun ng negosyante. Kasi kapag hindi ka nag-comply doon at nagkaroon ng reklamo, sa'yo rin lang lahat ng bagsak. Kaya sabi ko nga, compliance yun, obligasyon mo yun. Hindi siya strategy, hindi siya kung ano pa magtawag. Obligasyon ang tawag. Ano po ang mga governance practice ang sinusunod nyo upang masiguro at maayos ang pangkahalatang pamamalakad at operasyon ng salon? Nung una, sarili ko lang ang gumagana lahat. Pero nung dumami na yung staff, hindi ko naman na kayang gawin kasi isa rin ako sa mahawak ng clients. No, ang ginawa ko, namo talaga ako ng manager. Namo ako ng HR. Every station like nails, hair, yan, may kanya-kanya silang OIC na tumitingin at nagmamanage na rin lalo madalas din ang wala para ma-make sure na tama at nasa standard lahat ng nangyayari dito sa loob ng salon. Lalo na sa customer relation, siyempre, ito natin yung product. Yung mga ganun bagay na hindi ko normal naman sa lahat ng negosyo ng manager. Kasi hindi naman siya inapoint doon dahil sa hindi mo kaya gawin. Kaya mo siyang gawin, pero hindi mo naman kaya pagsabay-sabay. Paano niyo po isinasagawa ang transparency at accountability lalo na po sa pagdating sa mga decision ng financial at pamamahala sa mga empleyado? Medyo mahirap yan tanong mo kasi unang-una, sa dami ng staff ko, iba-iba ang ugali ng mga yan. Mga experience ako na talagang maraming pasaway. Meron dyan na tungkol sa pera. Hindi naman maiwasan. Kasi sabi nga nila, basta pagdating sa pera, nag-iiba, lumalabas ang ugali ang tao.
meron din namang tao sa tao kung paano niya pakitunguhan yung mga kliyente at yung mga kasamahan niya, mga katrabaho niya. So, kung tanong mo ay kung paano ko i-manage, bahala kayo magrambulan dyan, di joke. Kakausapin mo isa-isa, siyempre, papaunawa mo kung ano yung pagkakamali. Lagi naman may chance eh. Lagi may second chance. Actually, hindi lang second eh. 30th na nga eh. Yung tipong pagkasabihan mo, aalis. May usap ulit na babalik. Puro yung ba, ganun ba? Siyempre, sa atin naman kasi, hindi naman forget. Kumbaga, hindi ako pwede magmalaki na ako nagpapasahod sa'yo, kailangan mo ako. Hindi. Aminin naman natin o hindi. Kailangan ko yung skills niya. Kaya, siguro, labas sa trabaho, doon mo na lang tingnan sa kung ano yung pinapakita mo sa kanya at kung ano yung kaya niya rin ibigay pabalik para sa'yo. Hindi naman utang na lubang tawag doon eh. Kasi, talagang in-apply yung trabaho na yun dahil doon siya nararapat. So, sabi ko nga, kailangan ko siya, kailangan kita. Wala naman siguro problema hindi naayos, lalo kung mga ganong kalit na bagay naman lang. Nasa kanila na lang kung paano nila i-handle yung kung ano man yung pinag-usapan namin, kung ano yung naging problema. Mga ganun ba? How do you ensure sustainability while also protecting employee rights and maintaining good HR practices? Kapag kasi kaya mong i-maintain or manage yung sitwasyon, pag-communicate ka sa mga employees mo or sa human resources, nakaka-help siya sa trabaho na magtagal at hindi mag-breaking fast. Kapag kasi yung ginagawa, nakakipag-usap ng maayos, nagiging practice siya sa business. So, grateful ako kasi so far, nakapractice na rin dito sa negosyo. After ilang years po, ano pa po yung goals niyo for your salon while still helping the community? And what advice can you give to other business about responsible growth? After ilang years, hanggang years, ang hindi ko sabihin. Ako kasi ambisyoso. So, gusto mo, hindi ko niligan after 10 years, hindi. Gusto ko next year na agad. Ganun ako lagi. Kailangan next year, every year meron ako achievement. Kasi kung mag-attend ako ng television, kung tinakuha yung after 10 years, hindi ako na pupunta ako. Ganun ako. Gusto ko every year may achievement ako. Tapos gusto ko sa darating na taon pa ulit. Gusto ko hingitan kung ano yung natin ko ng nakaraang taon. Ganon. Tapos yung isang parang question mo na, sorry, yan, tungkol sa Helping the community. helping the community. Siguro kahit naman nila ako sa sarap, tuloy-tuloy pa rin. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko na yan. Gusto ko magtayo ng foundation. Gusto pa lang kaya magtayo. Pero pangarap ko talaga yan. Charitable. Siguro po hanggang natamuboy ako siguro. Kahit sa pinakamaliit na paraan na kaya ko. Pagpapatuloy. Kasi hindi naman yan tungkol sa pera lahat. Maraming dati naman yan. Advice sa ibang business owners. Ako ba? Yes, sir. Wala ako sa lugar para magbigay ng advice kasi unang-una, hindi naman kami pare-parehas ng negosyo. Siguro ano na lang, tip na lang. Una-una, syempre, sabi ko ba, dapat kung magtatayo ka negosyo, kung ano yung passion mo, yun talaga. Huwag kang dito. Kasi hindi pwedeng maging tagasaing ang isang barbero. Kumbaga, hindi ka pwede magtayo ng karinderya. Pwede kang magtayo ng karinderya, siguro. Kung barbero ka naman, ka pang-luto. Pwede siguro yun. Pero kung ano nga sabi ko, kung anong passion mo. Kasi mas nagtatagal ng business, kapag mismo yung business owner, alam niya ginagawa. Hindi mo siya pwede i-ask sa ibang tao. Like, magtatayo ka ng salon, pwede ka lang mong medyo magtayo kita. Makukuha ka ng makukuha ng staff. Kasi darating ang time, hindi man gustuhin, aalis at aalis. Kasi nga, ito rin pa natin. Bigla na lang nawawala. Kawawa ka kung hindi mo alam ang ginagawa. Kasi kahit layan sa kanila yan, kung alam mong ginagawa, kahit wala kang staff, ganda yung business. Kaya sabi ko nga, kailangan passion para rin. Siyempre yun yan, yung communication sa
staff and clients na rin. Siyempre, number one, kahit marami ang staff, wala namang client. Diba? Pantay-pantay lang. At siyempre, dapat siguraduhin mo na panipaniwala yung resulta ng yung resulta na in-offer mo. Hindi mo hold upin mo yung client. Kung sinabi mong hold up, kahit ano pang mangyari sa'yo, basta importante, nagawa kita ngayon, bayaran mo ako, hindi na kasi babalik yun. Hindi na babalik yun, ikikis ka. Totoo yun. Mas maganda yung tama yung ginawa mo, ikikis naman niya, pero yung pagkakalat niya na, perfect yung gawa mo, at siya mismo ang makakahamon ng client. Hindi ka tuloy para mo. Thank you po, sir, Sir Will, sa mga sagot niyo po. May mga ano kaya? Yes po, natin na natulog. So, thank you so much. Marami po kaming knowledge na natutunan about business. Yes. Moral lesson, hindi pwedeng maging partner. May ari na kalimutan nila. Pwede ba lang ako ito? Siyempre, welcome at masaya din ako nakapagbahagi sa inyo. Hindi man ganun ka-perfect yung mga sinabi natin. Pero, siguro naman, sa nakita yung outcome kay Kuya Will Salon, siguro naman paniwala ko kayo. Thank you po. Welcome. Maraming salamat sa pagpili sa akin. Parang nakita ko sa TikTok. Sino? Siya. Si Sir Will. Pero kayo, anong pinaka yung... Ang galing niya no, lahat ng natutunan natin din Sir C. Andun din sa sagot. Hindi niyo napansin. Oo, nasagot na lahat. Sa sobrang daming sinabi ni Sir, wala din ako masabi sa mga sinabi niya. Tapos yung hindi daw pala nag-a-apply sa yung advice sa isang business lang. Kasi may iba na kailangan, iba yung advice na ibibigay sa kanila. Hindi lahat pa rin. I-think ko na. Yan, mag-stop to help the community. Yes. Sana ang tuloy-tuloy. God bless.